Ano mo, ano, ayaw ko na talaga sa Pilipinas eh. Gusto ko sa ibang bansa. Yan ang isang yan ang isa sa mga nag-comment dito sa Reddit. Especially sa TikTok. So, hello mga stories. Welcome sa ating content. So, pag-usapan nito, itong medyo general discussion naman. Ito, 22 days ago nito, ito galing ito sa ASPH. Sabi niya, sa mga nakapunta sa ibang bansa, anong pakiramdam nyo pagbalik ng Pilipinas? So, tinignan ko sa mga comment section dito, halos ang daming deleted, pero may mga iba na medyo active pa. Ang dami, okay? So, isa-isa natin yung mga sinasabi niya dito. Sabi niya, eto, galing ito, sabi niya, paglapag ng eroplano, sobrang lungkot, parang bangungot. Kahit sabihin ko pang andito yung loved ones ko sa buhay. Ibang-iba ang quality of life sa labas and convenience. Wish ko may dala sila doon kahit as tourist lang. There's more to life than this place can. Ito naman, I kinda miss the convenience and process abroad. But at the same time, nostalgia, yung gluten side ko, triggered by my favorite street foods, especially isaw and love/hate relationship with my family and maliliches in the form of relatives. Diba? Ito sabi niya dito, balik buhay, may pamilya na ulit, single ako pag nasa Taiwan. Wow, paano naman? Ito naman, maunlad lang ang ibang bansa pero iba din ang ganda ng Pilipinas, hindi lang masyadong napapahalagaan. Pero aminin ko masarap ang feeling yung convenience ng daily life sa ibang bansa. Sa Pinas kasi panay sanayan at pagtitiis and need more skill to survive. Ito naman, sabi dito, pasalamat na marami tayong magandang natural resources. Ang nakakulungkot lang ay hindi marunong pagpahalagaan ng mga mamamayan. Natitake advantage imbes na pangalagaan. Nahuli tayo in terms of growth kasi corrupt ang mga leader. Samantala, makasarili o walang pakialam ang mga mamamayan. Ito naman, 9 years living abroad. Pag uwi ko, ang pakiramdam ko ay mainit. Tapos maingay, daming tao, daming basura, daming mabibilhan ng pagkain at kasal. Ito, layo sa advancement. Masaya ang ugali na meron tayo dahil sa kultura natin. Pero marami din toxic behavior na kahit di ka umalis sa bansa, alam natin kung ano mga yon. Saka, nakakalungkot na mayaman tayo. Marami resources natin, pero hindi natin nagagamit. Puro mga nasa pwesto at mamamayan. Nakikinabang at sa buwis natin nangungurako. At sa ibang bansa, kitang-kita talaga. Marami din dito na incompetent sa totoo lang, lalo na sa government. Tapos, ang yayabang pa. Ito, sabi niya, huling-huli na tayo. And I think it is a collective result of our action as citizens. Hindi pwede isisi sa gobyerno lang or sa citizens lang. We aim for good governance. Pero karamihan pa rin sa atin is ayaw sumunod sa simpleng batas like bawal magtapo ng basura kung saan-saan, bawal tumawid, road etiquette, etc. Bakit sa ibang bansa sumusunod ang mga Pinoy sa batas nila? Pero sa sariling bansa ay ang hirap pasunurin.
Di lang yun yung mga bawal tumawid na ganito. Minsan nga, minsan nga, yung mga sasakyan din, pati mga motor, mga kotse, mga jeep, di ba? Walang hindi sumusunod sa batas traffic, di ba? We also have geographical challenges din. Ang lalayo ng mga islands natin. That's why lahat ng problema is nasa Metro Manila. Nagsisiksikan na dito lahat, kaya kitang-kita dito yung mga kadupyutan. If business districts are well disturbed sa other religions, then people would need to flock to Maynila just to make a living. Di mo rin naman magsisisi lahat ng government kasi sa dami ng mga presidenteng dumaan, nasusolusyon ba ang flooding, transport issues, corruption, rise in criminality? Parang ang advantage lang talaga natin is yung mga isla natin. Ang daming hidden gems na hindi mo makikita sa ibang bansa. Kaya sana wag to abusuin ng foreigners, lalo na sa mga overstayers. At last but not least, I live in PH since I was 18, then moved somewhere else. I never in my life wanna change PH government more than ever, even it is just soak them as long as it moves to more socially transitional state. I wanna instill class consciousness to people. Wala ganun talaga. Wala. Pumunta lang ng ibang bansa para makapagpakasyon. Comparison din. Let's say na mas maunlad sa kanila kaysa sa atin. Like transport systems, etc. Yan yung mga yan yung mga sinabi niya dito. Pero sa ibang mga ibang comment section ay halos deleted na. At kung hindi deleted, hinahide na lang nila. Well, naiintindihan ko naman yun. Kayo mga stories. Kung nakapunta kayo sa ibang bansa, anong pakiramdam nyo pagbalik sa Pilipinas? Or, kung ikaw ay dating OFW na bumalik sa Pilipinas, anong pakiramdam nyo? Comment section sa baba. Yun lang mga stories. Sana mabasa ko. Asahan ko to. And thank you at saka shoutouts pala sa shoutout lang sa dulo. Gusto nyo magkaroon ng shoutouts, comment na lang kayo sa baba. At ang sino man mapipili ko, yun ang magiging shoutouts ko. Magiging shoutouts of the day sa dulo ng video. Thank you and have a great Never Ending Stories. Bye!